Okay, hey guys. So, quick update lang tayo dito sa mga TA natin. So, let's start on BTC and sunod natin si ETH. So, BTC 4-hour time frame tayo. So, same pa din. Meron pa rin tayong mga plotted dito na supply and demand. So, currently market is 111,300. So, after nung rejection niya dito sa supply natin dito sa taas, so, biglang dire-diretso siya baba dito sa demand. So, may mga inalis na tayong demand dito kasi na-break na siya. So, ang rules natin, once na ma-break yung mga demand and yung mga supply, so, ano na siya, automatic di-delete na natin siya kasi hindi na siya valid. So, currently, ang valid natin ngayon is 111,519.5 tsaka 110,875.5. So, ngayon, ang titignan natin dito, once na mabasag tong 4-hour demand natin, sino ang sasalo? So, ang possible na sumalo dito is itong 1-day demand natin. Si 1-day demand natin is 109,189.7 and 107,399.7. So, ito ang titignan natin. Once na mabasag tong 4-hour demand, so possible ang kunin is hanggang 109 to 107. Pero ito, kung mare-reject ito, kung magkakaroon ng rejection dito, so possible bumalik to dun sa supply sa taas. So possible balikan yung supply sa taas, yung supply natin. So ayun yung kay natin, kay BTC. So magti-trigger na ako dito ng long natin from here. Tapos, above lang dito, below lang dito, yung magiging stop loss natin. So, ang first target natin is possible ito. Itong supply na to. So, hanggang dito lang tayo. Dito lang muna tayo ang target natin. Pero once na umangat ng 20%, so magsi-safety na tayo agad ng 20% dito. So, yun. Waiting time tayo dito kay BTC. So, ito yung setup natin. 111,519.5 ang magiging entry ko dito once na magkaroon ng potential rejection dito. So ngayon, kung ito babasagin tong 110,875.5, so possible ang kunin 1-day demand 109 to 107. So check natin kung ano yung mangyari dito kay BTC. Tapos ngayon, may mga nagtatanong sa atin bakit daw bumababa yung market, ano daw yung reason. So isa lang naman yung nagiging reason once na nagkakaroon ng biglang bagsak or bumababa yung market. So ibig sabihin, merong nagte-take profit, merong nagbebenta nung coin. So ibig sabihin, may nagbebenta nung BTC, may nagbebenta nung ETH. So, syempre, possible yan, mga big player. So, di lang natin alam kung sino yung mga nagbebenta. Pero, mamaya tignan natin kung ano yung mga naging result nitong news. Pero, start muna natin yung kay ETH. Pero, ito yung kay natin. Ito yung kay BTC natin. So, ito yung potential setup natin. Possible maging entry natin. Pero, kung pasagin niya yan, so, magkantay ulit tayo. At tayo kung bumaba dito sa demand, 1-day demand, once na magkaroon ng dito, magkaroon ng break dito sa 4-hour demand natin. So, that's for BTC. So, ngayon, waiting time tayo kung ano yung i-entry natin dito, kung ano yung possible na maging galaw ni BTC. So, for ETH, punta tayo kay ETH. Yan, meron pa rin sumalo ditong 4-hour demand natin. So, ngayon, ang tinitignan natin dito, once na basagin tong 4-hour demand natin, itong 4,071.22 tsaka 4,004.66. So, once na mabasag yan, ang possible na kunin is 3,698.67 tsaka yung 3,564.82. So, ngayon, kung magkakaroon ng potential same setup natin sa BTC, potential rejection sa demand. So, dito tayo mag-entry. Yan. Tapos,
magiging below lang dito. Below lang dito na konti yung ano natin, yung magiging stop loss. So, ang target natin is itong 1 week demand, ay 1 week supply. So, yan yung possible na kunin niya. Once na magkaroon ng potential rejection. Pero kung wala, possible, kunin niya yung 1 day demand. So, dito tayo mag-entry. Antayin natin yung potential na rejection dito. So, that's for ETH. So, tignan nyo yung mga key level na plotted natin. So, ayan yung mga supply and demand natin. So, hanap kayo lang nung mga valid na supply and demand. Katulad nito, itong ano natin, itong demand natin dito, valid siya kasi nagkaroon ng rejection dito. Kaya possible, balikan ulit to. So, ngayon, currently, andito na siya. So, kung titingnan nyo, if this candle mag-close below ng 4-hour demand, i-delete na natin yan. So, magiging invalid na tong 4-hour demand na to. So, ang possible na kunin nga is 1 day demand. Itong 3698 to 35. So, tingnan natin kung ano yung magiging galaw nung ETH and BTC. Pero based doon sa result nitong itong news kanina. So, parang kung titignan nyo, negative siya for the crypto. Positive for USDT, pero negative for the crypto. Bakit? Let's start on final GDP. So, kung titignan nyo, ang previous 3.3, pero ang naging actual is 3.8. So, mas mataas kaysa dun sa forecasted na 3.3%. So, ibig sabihin, malakas pa din yung economic nung US. Next natin is unemployment claims. So, 218K yung actual. So, mas mababa dun sa forecasted. So, ibig sabihin, solid labor market. Konti lang yung nawalan ng trabaho. Tapos, next, durable goods orders. So, plus 2.9%. So, expected is negative 0.3. So, nagpapakita siya nung mas mataas pa rin yung demand ng consumer at business. Then, next, yung GDP price index. So, 2.1%. So, slightly above dun sa 2.0 na forecasted. So, may inflation pressure pa rin, pero hindi na sobrang taas. Tapos, yung trade balance, negative 85.5. So, better than forecasted na 95.7. So, gumanda yung import and export situation nung US. So, meaning, magiging effect nito sa crypto, possible economic data, so equals dun sa strong USDT. So, pwedeng magbigay ng short-term bearish sa Bitcoin and other coins. So, dahil malakas pa rin yung economic nung US, so pwedeng magtagal bago mag-cut ng rates yung Fed. Kasi, kaya, tulad nung mga, crypto asset, so, pwede mag-stay nung volatile niya. So, ngayon, dahil mas malakas pa rin yung economic, so pwedeng magtagal nga yung cut ng rates ng Feds. So overall, hindi sobrang negative, pero ingat pa rin tayo doon sa mga volatility kasi hawkish yung dating ng data. So ayun yung news natin ngayon. So kung titingnan din natin doon sa sa Twitter, so same pa rin naman. Pare-parehas pa rin nung pare-parehas pa rin nung news. So medyo FOMO lang dito sa may Twitter. Pero kung titingnan nyo, kung susuriin nyo yung itong news, so parang negative siya for the crypto. Kaya possible may short-term bearish tayo dito. So ngayon, ito yung tinitingnan natin dito. Once na mag-close to below
ng 4-hour demand. So, ang possible na kunin is yung 1-day demand natin. So, paalala lang So, this is my setup. So, hindi ito 100% na kukunin. Kaya, ano pa rin, do your own research pa rin lagi. So, yun. Quick update lang tayo. Mamaya, tingnan natin kung ano yung mangyari or bukas mag-update ulit tayo. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.